gusto ko lang din makuha yung point of view nyo. Ano naman yung tingin nyo dun sa sagot ng mga tao na pag healing your inner child, laging related sa ibang consumerism or sa paggagastos, ano man sabi niya dun? Kasi marami sa atin lumaki mahirap, ganun talaga. So, Tsaka, part talaga ng pag-heal natin ng inner child natin ay pagbili ng mga bagay. Kasi karamihan sa atin, hindi yun afford dati. kasi nag-sorry siya sa akin eh. And nakita ko naman na sincere siya. Kaya, yun. Para sa akin, simpleng sorry. Kaya ko na mag-heal. Out of the blue, biglang nagda-drive ako, nandyan yung mom ko. Biglang napunta lang kami dun. So, kinuwento niya lang sa akin kung bakit. Bakit nangyari yung mga ganung bagay. Na ito pala yung totoong rason kung bakit ganito. Ito yung rason ng dad ko. Ganito yung nangyari. Kaya, huwag mong isipin na ganito. Parang dun naging full circle lahat. Na parang nagets ko na kung bakit ganun yung nangyari. Ano ba to? Parang nangyari sa childhood mo related to your parents na syempre pag bata ka hindi mo naiintindihan at hindi rin naman itinatry na ipaintindi ng parents mo dahil bata ka hindi mo naman magigets. Basta kasi pag family. Tama talaga. Talaga na ano ba tayo? Ba't tayo umiiyak? Wala ka lang! Ito ka kinikwento na yak na! Kwento niyo muna! Kwento mo na! Dali lutulo dahil luha ko! Siguro, nakalimutan ni Jay. Welcome back to me! Welcome! Welcome Thank to you, Trigger! Yes! We are back and welcome back rin sa ating guest ngayon, Shumi Estrada! Smiling Shumi! Kumusta naman kayo dyan? Namiss ba kami sa ATM Squad? Baka naman. Pumunta rin kayo doon. Hello everyone, Shumi Estrada po. Thank you so much You're welcome. You're welcome. Anytime. Pwede ka dito sa Yahoo Kitchen! Yahoo! Yes. Ay, hindi. Paano ba? Oo, kasi galing na dito yung ATM Squad. Hindi ganyan. paano ba? Kaya nga may exclamation point kasi dapat Yahoo! Ganon! 1, 2, 3! Yahoo! Ganon! Okay. Yahoo kasi daw yung favorite expression ng owner. Yes. Kaya yun yung naging pangalan. Yung food nila dito is very fresh. Yung mga gulay na... Farm to table pa na to. Ay, nako, try nyo yung ribs mamaya. May baboy dyan sa likod. Fresh din. Oo ba? Hindi ko nakita yun. May kasama kasi sa may farm na. farm. Naglalakad-lakad lang. Ikaw talaga yung taga dito. Pero mamaya darating yung food natin. Pero ayun, abangan niyo yan mamaya. Pero ito muna, bago tayo magsimula sa topic natin today, basahin muna natin yung comments nung last episode natin. Which is kayo yun. Love story to scary story IRL. O ikaw, basahin mo. Yes, sabi ng A-Team, shoutout guys. Ang funny nung dulo, pero mas funny yung ginawa ni Thea to confront her ex. Ha ha ha, we love you, Thea. Ba't na ba ginawa mo? Yes. Ay, hindi ko. Hindi, di ba yun yung sinabi ko na nag-snoop ako sa phone. Like, nagtingin-tingin ako sa phone. Tapos may nakita ako na na ebidensya. Tapos hindi ko alam paano ko i-confront na hindi ko na-expose yung sarili ko na nagtingin ako sa phone niya. In fairness, open book pala sa mga ka-trigger ang sabi ko, sige, ganito yung gagawin ko. Kunwari na panaginipan ko na may nakita. Ay, ang galing mo doon. Diba? Sabi ko, pwede ko ba check yung phone mo? Kasi wala lang, may kutob lang ako na panaginipan ko kasi na you're cheating on me. Pero alam ko na yung makikita ko. Yun na. Mabait pa rin siya. Ako yun, ginanon ko na yun. Hirap ng mga panaginip nito eh. Ito isa, sana wag na maulit yung katangahan girls. May makita kayong red flag or ma-break na trust nyo, takbo na agad. Tama yan. Siyempre, di namin niya naririnig. Oo nga eh. Pasok dito, labas dito. Ano nga ulit? Naka-green ka ngayon, di ba? Red flag? Pero green ka, di ba? Pinky! Okay. Brand pala to sasabihin mo. Pakita niyo Parang naman yung paborito natin. Kaya nga, Paborito pakita naman. red Share flag. nyo naman, guys. Kasama natin siya. Kasama niyo ako Ay, hindi ako nandito eh. Ganyan eh. Sorry. Okay. So may nag-comment, thank you so much guys. Keep commenting lang if you have any more to say. Kung may gusto kayong mapag-usapan namin, comment it down below. And ito na ang topic natin today. Ano ba yan? Kasi may nag-viral kasi na something on Twitter. There was this guy, ewan ko nakita niyo na ba? Actually, on all social media platforms. May guy na he said he was healing his inner child. Yun yung sabi niya kasi
he was a Harry Potter fan growing up. Tapos, pumunta siya ng toy store and binili niya yung mga bagay na gusto niya dati. Tapos may mga nag-react na mga netizens. Sabi na, bakit kaya kapag sinabing healing my inner child, kailangan konektado sa consumerismo? Yung iba, ginagamit lang na excuse ng healing para sa paggastos. Ang totoong healing ay yung pagbahagi ng blessings sa mga bata na deprived sa mga bagay. Grabe naman yun. Oh. Pero may iba rin naman na nag-defend sa kanya. Sabi, taka ka ba? Eh nung bata nga siya, di siya makabili ng ganyan eh. Kaya ngayon, ginagawa niya na-afford na niya. Isa pa, healing my inner child nga, di ba? Eh di sarili niya, i-heal niya. Di naman sinabing healing their inner child. Tama Mismo! Ang galing mo dun, Ayon Cruz. May point. Di ka tanga, ha? Ito naman si Ramti. Masyado ka mabait ah. Ay, galit na si Tia sa'yo. Tingnan mo tuloy. Nagagalit na sa'yo si Tia. Ano yung opinion niyo dun sa issue na yun, na nakita niyo? What did you think of Ako it? napanood ko kasi yung video. At first glance talaga, I was really happy kasi people deserve to heal their inner child. Tsaka magkakaiba yung tao. Magkakaiba, hindi naman porket yun yung kasiyahan niya, yun din yung kasiyahan mo. 'Di ba? So, kanya-kanyang trip na lang yan. Sa kanya, natuwa ako, kaya hindi ko in-expect na ganito pala yung bash niya sa Twitter. Ako din, lumabas din yung video na yan sa Twitter feed ko. Tapos, hindi ko alam na... Kasi, pinanood ko lang yung video, pero hindi ko chinek yung mga interactions dun sa Yung post, hindi ko comment. chinek yung mga replies. So, ako parang, ang cute, ganyan. Kasi, biglang naalala ko din yung mga toys na gusto ko nung bata ako na wala kaming kakayahan bilhin, ganyan. Tapos natuwa ako for this guy. Tapos, nagulat na lang din ako nung mga after a few days, lumabas na naman siya sa feed ko. Tapos, yung mga quote yun, katulad nun, yung mga, binabash na pala siya. Tapos ako, Ang dami palang bakit? tao. Saan banda? So, I guess let's start with, ano ba sa inyo yung definition ng healing your inner child? Doon muna tayo. Ako ba muna? Ako na muna. Boy, bro. Okay, bro. Wala, ako nag-gets ko naman siya eh. Kasi ako din before parang, alam mo yung mga bagay na gusto mo dati, kunwari mga action figures, mga ganun. Kahit nga in terms of food parang dati may fast food ako na once a month ko lang nakakain. So ngayon diba? Tas ngayon, una akong kumita, talagang mas dinadalasan ko ang order from that place. Yes, at alam mo, isa din sa mga pag-heal ng inner child, yung kaya na natin bumili ng masasarap na pagkain ngayon. Kaya, eto na po siya! Ayan! Yeah! Sakto! Sakto, heal mo yung inner child ko, kuya. Oh, ito Heal na mo. one of the dishes from Yahoo! We will taste today, Yes. which is the... Pork sisig! Wow! Hey! Tama. Nagsisizzle pa siya. Kulang na lang, Red. Bango! Sizzle pa siya. Bango! Bango! Ang bango! Yahoo! Bango ng Yahoo! Baka magkamali tayo. Bango! Haluin mo na daw. Haluin na natin yan. I-ano mo yung sili. Gusto mo? Yung kalamansi? Yes, Tapos yung sili. Lagyan mo na yung sili. chop-chop. Got you. O kayo, ano yung healing your inner child for you guys? Ako, ito, kumakain ng sisig. Ayan, sisig sa'yo. Favorite ko to ng bata dati, pero hindi ko mabili, ganun. Tas, Ngayon, di mo pa rin kinakain. hindi ko pa din makain, dito lang sa Yahoo. Ganun. Hindi na pala napapimbitahan ka dito na. Oo nga eh. Kasi kausapin niyo naman ako. Ikaw, Brad. Oo nga, anong reaction mo doon? Oo. Hindi natin siya natanong. Ikaw, Brad. Anong reaction mo dun? Siguro ngayon nakaka-relate ako. Kasi dati nung bata ako, meron akong, may share din ako na story. Kasi dati, pangarap ko maging football player. Tapos, parang meron time dati na hindi na ako nakakalaro dahil sa mga coaches ko. Dahil ang toxic na Binubuli ka ba? nung parang community namin sa football. Na to the point na, sige, ikuwento ko na lang din talaga. Kasi yung family ko, magta-travel kami papuntang Cebu. Tapos meron ako first game sa Mandaluyong NIT. Tapos sinabi pa sa akin nung coach ko na Vince, kasama ka sa lineup Pero alam niya, hindi ako makakasama sa opening. Sa first game ako makakasama. Tapos nung pagdating ko sa first game, sabi niya sa akin, ba't ka nandito? Wala ka naman ng opening Tapos parang ako,
Akala ko ba kasama ako? Tinanggal ka sa lineup. Tinanggal ako sa lineup, tapos On that ever day. since nun, like, ginawa na nila akong Team B. As in, hindi na talaga ako pinapalaro. So, hindi na ako naglaro talaga. So ngayon, naglalaro din ako football. Sa, dyan lang. So, hinihil mo na lang So, ang hinihil ko sarili na lang yung sarili ko. On your own, ano. Kaya yun. Di ba deserve natin lahat ng gano'n? Oo. Yeah. Yung kahit na hindi naman siya binigay sa atin dati dahil it could be yun, yung coach niya. It could be situation, yung reality mo, mahirap ka or hindi pa kayang ibigay sa'yo ng parents mo yung ganong klaseng kasiyahan na gusto mo. Or it could be the circumstance talaga na hindi mo talaga siya pwedeng makuha. Maraming variables or like pwedeng mangyari para hindi mo ma-heal or makuha yung gusto natin nung bata tayo. Pero now that you're employed, now that you're kaya na sa sarili nating bulsa, sariling effort, 'di ba? Deserve naman siguro natin maging masaya. Kayo ba na-heal nyo na yung inner child ninyo? Or may ganun ba kayo? I guess. Hindi ko naman masabi na na-heal ko na talaga yung inner child ko. There's a lot of things naman talaga na keep on wanting, mga gano'n bagay. Pero wala, in little ways, I guess, I'm able to bring that childlike joy out, I guess. Ako feeling ko naman forever na parang forever na meron kang hinihil. Well, sana may dumating sa point na fully healed ka na. Pero I think it's a lifelong process. And I agree with Shuvi na yung pag-heal ng inner child, it's really about yung mga circumstances sa childhood mo na traumatize ka or gave you sadness, ganyan, na ngayong bata ka na at mas may control ka na, mas may agency ka na sa sarili mong buhay. Kaya mong baguhin, kaya mong i-shift, or like, bawa ako, when I was younger, tapos nakwento ko na din to sa Triggered na binubully ako dahil morena ako, dahil maitim ako, ganyan. So, ngayon na I'm older na, I heal that part of me by embracing my skin color. Yung last ko na role sa theater, ang description talaga niya, dark skin. Like, ine-embrace ko yung part na yun ng sarili ko. Dahil maganda ka. Salamat. Maganda ka, Likewise. Ako, I'd like to specify lang kasi Yes. lahat naman tayo, di ba, yung ganyan, ganda mo rin. Ako talaga, reality to guys, yung bata ka, tas may nilalaro yung kaibigan mo, tas hindi mo makuha ba yung laruan na yun dahil hindi kaya ng parents mo bilhin yung para sa'yo. Yun yung parang, alam mo yung tingin ka na lang hanggang tingin ka na lang. Siyempre, Kiram-kiram ka na. Oo, hindi ka naman yung parang bata na, mag-tantrums ako kasi, sorry. Wow! Ito na yung... Yahoo! 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 Ay, masarap din to, mango, This is diba? the chicken mango roll, and I'm excited for Wow. that. I love that! Ang Oh my sarap God. din bro ah. Tuloy mo, paano mo hinil yung inner child mo, Shubi? Oo, ito. Ay, ayan na ba yung... Ay, ayan na yung paborito. Ay, ayan. ko. Hindi na... Tama na yung inner child Pwede na po natin. Kumain i-dish out. Pwede na po ito i-dish out. Ito. yung trabaho yung dinish out. Hindi, na-try niyo ba yun? Yung parang naglalaro kayo ng mga kaibigan mo, tapos may dala silang Barbie doll ba ngayon or Barbie Yeah. house na ang laki. Siyempre gusto mo yung dollhouse na... Di naman... Ewan ko din kung bata ko. Gustong-gusto ko yung mga ganun. Hoy, mga ka-triggered! Andiyan na po ang aming pinakahihintay, my favorite. Ribs na Yahoo! Yahoo Ribs! Yahoo! Yahoo! Ribs! O, tara, o. serve na natin to. Tignan nyo naman yan. Alam niyo Nauna na ba ako kung sa At syempre, meron din dito, Chicken mango roll. Yeah. Alam niyo, sobrang kakaiba ng lasa niya. Kasi It's so imagine mo, di ba? Chicken, tapos mango, tapos ni-roll. Grabe. Kayo. Ang lupit nun. Ang lupit nun. Alam niyo, nakikita ko ngayon yung mga food. Parang it brings me back to that time na nandito kami ng ATM Squad. Wow, pumunta kayo dito! Guys, napanood niyo ba yun? Parang, Hindi, diba? Parang hindi. Panoorin nyo na. Ano bang hinihintay nyo dyan? I-search nyo ngayon, Yahoo ATM Huwag mo na Squad. ngayon, after nila panoorin to. Hindi, huwag nyo na tapusin to. Joke lang. Pinutol. Panoorin nyo naman yung maawa naman kayo sa amin, guys. Kasi masarap yung kain namin dun. Baka, malay mo, madala namin Thanks, kayo bud. dito sa Yahoo. Tsaka masaya yung kwentuhan namin ni Mark Oliveros doon. Love it. Kumusta na pala si Miss you, Mark? Mark. We love you, Oh, Miss Mark. you, Mark. We miss Balik you, ka Mark. rin. Oh, pero yun nga,
Feeling ko something related din sa sinabi mo about the laruan. yung laruan. Parang ganun din yung video na yun. Parang siguro dati gusto nila yung mga ganung bagay. Pero hindi nila mabili. Hindi niya nabili. Eh ngayon naman na may pera na siya, syempre binili niya. Pero gusto ko lang din makuha yung point of view niyo. Ano naman yung tingin niyo dun sa sagot ng mga tao na pag-healing your inner child laging related sa Ibang consumerism or sa paggagastos? Ano man sabi niyo dun? Kasi marami sa atin lumaking mahirap. Ganun talaga. So, Tsaka- part talaga ng pag-heal natin ng inner child natin ay pagbili ng mga bagay. Kasi karamihan sa atin, hindi yun afford dati. Alam mo, nakakarelate yung mga breadwinner dito. Alam mo yung feeling na bigay ka lang ng bigay sa iba, pero never magiging okay na magbigay ka rin back sa sarili mo. Hindi naman porket bigay kami ng bigay is dapat gano'n na palagi. Na-normalize na kasi na dapat unahin mo na yung ibang tao kaysa sa sarili. Hindi po gano'n yun. Dahil kung bigay ka ng bigay at naubos ka, mas malaking problema yun. Kung pinaprioritize mo yung iba kaysa sa sarili mo, ibang usapan na yun dahil hindi dapat yun nangyayari. Sa paraan na ganito, sarili niya yung prioritize niya. Then I applaud him. Dapat ganun, hindi yung uunahin niya muna yung iba dahil hindi naman porket tumulong siya sa iba, okay na kaagad siya. Oo, totoo. 'Di ba? Para sa pag, 'di ba, pag hindi tayo nakaubos ng pagkain, sasabihin na, "Huy, kumain ka diyan, maraming nagugutom, ganyan-ganyan." Bakit pag kinain mo ba lahat 'yun, mabubusog sila? 'Di ba hindi? Parang gano'n na. Does it make sense? 'Di ba? Asan na yung rice ko? Sa likod. Ikaw, Babs? Ikaw ba? Para sa akin kasi like, Hindi ko nalaman yun eh. Sorry lahat naman kasi ng Toys mo, parang nakukuha mo. hindi. Lahat ng bagay parang pag may gusto kong gawin, gagastusan mo talaga. Anong bata ka, parents mo man nagastos, hindi man ikaw. Oh, I mean, totoo na gagastos ka talaga. Oo, yung Like, May gagastos perang yung pera. malalabas. May perang lalabas talaga. So, para sa akin, kahit laruan pa yan, kung pagkain pa yan, basta para sa'yo, goods yan. Like, basta masaya ka. Yun lang naman sa akin. Yung dream sa kanya, yung football player, yung parang inner child na yun yung kid in him. Sa akin din naman yung pag-heal naman din ng inner child, hindi lang naman siya talaga consumerism. Kasi meron din yung mga, halimbawa, naabuso ka nung bata ka, tapos paglaki mo, ginawa mong advocacy na tumulong sa mga iba ding mga batang naabuso. Or halimbawa, na overstep yung boundaries mo nung bata ka, so ngayong adult ka na, tinatry mo yung best mo na mag-set ng boundaries sa kung ano man sa mga relationships mo sa ibang mga tao. Pero ito na yung rice mo, Shuvi. I love you. Yahoo! 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 Pero yung mga bagay naman kasi na yun, hindi mo naman yun mas madaling maipopost. So, dahil ang mas napopost sa social media is yung consumerism side ng pag-heal ng inner child. So, pakiramdam tuloy natin na pag sinabing healing your inner child, ang laging kaakibat nun ay pagbibili ng mga bagay. Pero ang realidad naman, hindi lang naman yun ang pag-heal ng inner child. Parang yung sinabi Well, mo. sa bagay ako, pwede naman ako maglaro ng football ng libre lang. Oo. Parang kung gusto ko maglaro ng football, kaya ko naman maglaro. Oo. Na libre lang, walang gastos. Hindi naman all the time laging kailangan nagyayabang ka na marami kang pera. Bakit kayo ba? Wala ba kayong mga pinangarap dati na gusto nyong bilhin? Pag nagkapera ka, gusto mo nang bilhin. Totoo. Tsaka it takes a very strong-willed person na magtayo ng, let's say, advocacy niya. Kasi ganun yung pinagdaanan niya. It takes budget, it takes skills, it takes passion. Ang daming kaakibat niyan para magtayo ka ng organizations to help other people. I have organization back in my home. Pero like, ang pag-set up nun, ang hirap kaya nun. So, hindi naman porket hindi nyo nakikita is hindi nila ginagawa. Yes. Hindi naman porket, hindi naman lahat pinapakita sa social media, 'di ba? So, sa ganyan, it starts with yourself. So, start with yourself and then dun ka na makakatulong. Tsaka yung gaya ng ginawa niya, yung pagbili niya ng toys, parang di ba may nagsabi na parang bakit di mo nilang i-redistribute yung wealth na yun? Parang, okay, di naman siya nagyabang. Binili niya lang to be happy. Alam mo yung iba kasi sa inyo, mema lang eh. Mema lang, as in. May makita lang na mema talaga. As in, nag-isip lang ng mga
deep na words. Tapos, gagawan ko to ng provocative, That's so rampant opinion. these days, So ikaw, pag nagkapera ka, bigay mo lahat sa sa charity Wala kang titira Pag ikaw nakita kitang kumain ng mahal. Right, si Miss Marian Rivera nga, di ba? Content niya talaga na mag-post ng unboxing niya ng mga dolls, mga toys na kinokollect niya. Tapos nakikita ko din doon na minsan may mga comments na kasi hinahanap nila kung ano yung price. Tapos nakikita nila na sobrang mahal pala, like hundreds of thousands. Tapos parang, bakit di na lang gamitin na pang-donate or whatever? First, pera niya naman yun. Hard-earned money niya naman yun. Alam naman natin kung gano'n nakatagal sa industriya si Miss Marian Rivera. So alam natin na pinaghirapan niya Saka marami ang tinutulungan na charity. Yun nga, tapos hindi niya naman kailangang i-broadcast na tumutulong siya. Diba? Hindi natin alam kung saan at paanong paraan siya tumutulong. So huwag tayo nagko-comment ng gano'n na lang. Yung iba kasi dyan, asang-asa sa tulong. Alam nyo, may mga nag-comment na ganyan, hinihintay yan yung bigay ng gobyerno. Alam mo yung asang-asa na sa mga bigay, pa-Gcash. Hindi, maraming taong Pa-Gcash. Alam nyo, Pilipino tayo, pero hindi tayo mangmang. Pwede nyo ipakita na Slight. may mga iba, pero huwag nyo namang i-embrace yun. Like, lumaki kayo, dapat ma-realize nyo na hindi lahat ng bagay dapat hingin. Dapat you work hard for it, di ba? Yes. Ang dami, gusto ko yung sabihin na yun. Di ba, hindi ang dami kasing humingi, kaya siguro ganyan na lang din yung view nila sa comment, mga keyboard warriors. Kasi umaasa lang din sila sa hingi, sa tulong, ganun. Kaya pag hindi ka tumutulong, masama ka sa kanila. Dapat nagpakain si Miss Marian sa set namin. Miss Marian, sa kanila na lang po natin. Ayoko pong kumain. Oo. Para po ma-heal yung inner child nyo, bigay natin sa kanila, ganun. Pero ito, may thing din ako na gusto tanungin sa inyo, yung point of view nyo. Kasi, yung anik-anik culture ngayon Kasi di ba, they always say yung mga ganun na it heals their inner child. Ano namang opinion nyo doon? Ikaw. Paano anik-anik? Yung mga labubu. Mga labubu, yung mga Alam mo ganun yung mga mga bagay. para mga keychain sa bag. Ginawa kasi siyang, di ba yung anik-anik? Matagal na yung term. Like bata pa tayo, anik-anik na yung tawag dyan. Parang Ano-ano? Parang piso-piso. Oo, kung ano-ano yung mga nasa ilalim ng bag mo na yung nag-collect na, yung mga hairpin, mga ticket sa bus, mga ganon. Anik-anik yun. Tapos ngayon, parang the bourgeoisie, they coined, parang ginawa nila ng bagong, parang ginawa nilang trend. Ginawa nilang trend yung anik-anik. Na yung mga labubo na naka-keychain sa bag, yung mga magagandang charms, mga phone charms, ginawa nilang yun yung anik-anik. So, ayun. Parang trend siya ngayon. Trending pala ngayon? Oo. Sobrang mahal ng mga ganun ngayon. Cute nga nun Cute siya pero hindi ako bibili ng ganun kamahal. For a Pero kasi ano lang yun, bakit? Anong problema dun? For me, wala naman akong problema dun sa mismong labubo, yung mga phone charm na nagka-trending siya. Kasi the people like it. Dahil ako din naman, nakukitan din naman ako dun sa mga iba. So, okay lang yun. Ang siguro sa akin lang, ayoko lang yung the trendification of the term anik-anik. Bakit? Kasi parang matagal na siyang term ng masa para dun sa mga nasa loob nung yung tin ng cookies na ang nasa loob ay mga sewing kit, yung mga gano'n, Mga botones na anik-anik. So parang for me, it's another thing na pagmamay-ari ng masa na kinuha na naman ng mga mayayaman. Parang ganun yung dating niya sa akin. For me ganun siya. Ako as mahirap. As mahirap? As mga kampon ng kahirapan dyan. Wala. Parang sa akin, it inspires me. Like yung anik-anik, hindi naman ako ganun ka-sensitive na, ay, ginamit ko yan, amin yan! Hindi naman ganun. Parang sa akin lang, like, people need to, parang paano ko ba explain? Kailangan natin maghanap palagi ng way to make us happy. Parang ganun. Parang kahit na ganun yung bagay na yun, people are like thriving or like
they're like doing their best to make something happy or like something fun. Parang alam mo yun, so pag yun yung fun sa kanila, edi, wala lang, support na lang natin. Yeah, but again, for me naman, like there's no problem with purchasing these. Ako nga na-amaze ako eh. Labubus. Okay sa, lang. sa totoo lang. Like, kasi parang, kung titingnan mo, parang supply and demand lang yun eh. Umaakit lang yung demand ng... Business yun sa ng parang anik-anik. Na Sa marami parang sinabi ni Thea na parang kinuha ng mga mayayaman. Well, siguro nakita lang ng mga tao na may demand para doon. Kaya, like, umakit yung presyo. And ngayon, parang nakikita ko, may ganyan pala. It's just that Na-amaze ako. they co-opted this term With, and made it mean something else. Na Gets. when in reality, this term has been around for a very long time. And Ano ba dapat? In short, you do you. If you wanna If you wanna, but go ahead. If gusto mong tawagin yung 15,000 peso keychain mo na anik-anik, edi bahala ka. Sige, Go, you do you. you do you. Amen. Since na-define na natin for ourselves ang healing your inner child, ito naman yung definition. This is from Healthline. That when childhood trauma isn't addressed, it can resurface in new ways throughout adulthood. Kaya nagkakaroon ng healing your inner child. Kaya nung sabi mo kanina na yung trauma mo when it comes to being bullied dahil sa pagiging being dark-skinned, I guess. Oh, no, before ako dumating dun sa ine-embrace ko na siya, actually hanggang ngayon pa rin nga. Like may days pa rin na that trauma still resurfaces. Kasi healing is not linear. Yeah, exactly. Na feeling ko today, pangit ko, like sana puti na lang ako. May mga bakit araw na, ako may ganyan? mga araw na ganun pa rin. Kasi nga, Pero healing totoo, is not linear. Ganyan din ako. Kahit siguro kaya ako walang jowa until now. Kasi inheal ko pa yung trauma ko with my dad. Aha. Parang he was my first heartbreak. Kaya it's hard for me to find that partner. Dahil palaging nag-resurface yung, shit, sasaktan ako nito. Like anytime. Kaysa ako saktan mo, bye, iwan na kita. Una na ako ha, ganun. Parang Gets. palagi ako So marami tayong dinidili. Ikaw ba may ganun ka na parang may trauma, unhealed trauma ka ba na until now? Ay, sige ikaw, kasi nakaharap Parang- mamaya sa'yo. Ikaw na muna. Sige, Nakatalikod ka. Ikaw na muna. Arapin mo kasi si Arapin mo naman kasi, oh, Brad. Kumusta ba kasi? Oo. Ikaw, Brad. Usap kapatid. Usap tayo. Ano yung trauma mo, Brad? Nay, tay! Trauma ko nung bata. Na ngayon, sinusubukan mong i-heal. Bukod sa football. Football. Ano yung siguro isang inner child trauma nyo na hindi related sa mga material na bagay? Siguro Yun. ako na isang... Nagpapatoxic sa'yo as tao. Siguro naman sa- na-experience, Tama. na-experience ko din nung bata ako na mabully. As in, malalang bully. Na pinagtitipan talaga. As in, loser ako. Na-experience ko din yun. Ka loser eh. Bakit? Bakit? Pero, para sa akin, hindi ko na siya, like, parang wala namang point na parang i-hold on ko pa yun eh. Like, alam mo yun, like, magiging masama ako sa ibang tao para ma-heal ko yung pagka-trauma ko. So, paano mo siya hinil sa Ano bang sarili bully mo? sa'yo? Ano bang Siguro Hindi mo na, hindi namin i-judge ikaw. Saka paano, At saka paano mo siya hinil? nabully ako nung time na yun kasi mga grade 5, tapos mga 4th year. Parang meron isang beses, prinayan ako sa mukha. Di Kasi ko nga, alam. bakit bapo ka naman? Ano bang inaano sa'yo? Hindi, kasi mahilig ako nung bata ako mag-football din sa field. Tapos may mga 4th year din doon na nagtitripan ka. pinagtitipan lang ako. Ng mga ano. Eh kasi Baka lang na-insecure sila sa'yo. Tapos, ayun, sinumbong ko. Ang hirap sinumbong naman ko maghanap din ng problema pag... sa brother ko, ganun. Pero para sa akin, siguro meron din akong experience din na family, na trauma, na parang siguro mga 4 years ago lang na naayos. Ewan ko, Bumabalik siya. nag-usap lang talaga kami ng someone na yon na nung bata, ganito, ganyan. Ngayon, iba na. Medyo na-heal ka. Oh, like, kasi nag-sorry siya sa akin eh. And nakita ko naman na sincere siya. Kaya, yun. Para sa akin, simpleng sorry. Kaya ko na mag-heal.
Pero at least Good na for nabigyan ka you. ng closure nun na. Oo, at least may Parang ako yung sa Mobile Legends, bro, yung regenerate. Gano'n. Na-regen ka. Na-regen ka. Regen lang, bro. Ayos. Kayo ba? Ako meron din ako na parang, alam, may problem ako, may mga bagay lang ako na di ko masyadong naintindihan nung bata ako. Parang ito yung perception ko sa nangyayari nung bata ako kasi hindi ko alam yung full story. Kasi bata ka lang din. Bata lang ako, di ako kinakausap ng parents ko. Tapos parang last year, out of the blue, biglang nagda-drive ako, nandyan yung mom ko. Biglang napunta lang kami dun. So, kinuwento niya lang sa akin kung bakit. Bakit nangyari yung mga ganung bagay. Na ito pala yung totoong rason kung bakit ganito. Ito yung rason ng dad ko. Ganito yung nangyari. Kaya, huwag mong isipin na ganito. So dun, parang first time kong nakita sa kanya, tapos parang umiyak yung mom ko. First time siyang nakita dun. Sabi ko, parang dun naging full circle lahat. Na parang nagets ko na kung bakit ganun yung nangyari. So yun, na-heal yung... Ako din. Hindi ko naman kilala nanay niya. Hindi, feeling ko kasi deserve natin lahat ng closure na ganun. Yung parang, kahit hindi lang mag-sorry eh. Kahit maliwanagan ka lang na, kaya pala yung nangyari. Ba't ka naiyak? Ba't ka naiyak? Ikaw, No, ano ako sa'yo? parang may ganun din ako na yung meron ka ding mga Puro mo pala. mga ano ba to? Parang nangyari sa childhood mo related to your parents na syempre pag bata ka hindi mo naiintindihan at hindi rin naman itinatry na ipaintindi ng parents mo dahil bata ka, hindi mo naman magigets. Tapos syempre pag bata ka parang feeling mo puro kagalit. Kasalanan nyo to, kasalanan to ng parents ko, ganyan. Tapos ako siguro, I've started to heal my inner child trauma dun sa mga ganong bagay nung ngayong older na ako by understanding and realizing na first time lang din ng parents mo na mabuhay sa mundo Forgive to. your parents. First time lang din nila naging Yes, parents. exactly. So, yung mga nangyayari sa childhood mo, first time lang din nila yun na-experience. Like, ikaw, kung sa mga nangyayari sa buhay mo, nagkakamali ka, sila nagkakamali din. Kasi first time din nila eh. Totoo. Diba? Wala namang magaling as a beginner. Ano Yun. si Einstein ka? So, ayun, yun yung way ko sa paano ko na-heal yan. May extra ba kayo i-share bago natin basahin yung meaning nito sa taong bayan? Anymore? Ako okay na. Okay, Ako para sa akin, parang ngayon na nagsasalita kayo, like, parang ngayon ko lang naisip na yung mga napagdaanan ko din pala, like, parang ganun din sa inyo. Na parang ngayon, siguro, like, hindi ko na siya iniisip kasi parang hindi ko naman siya problema eh. Parang ganun pala yung epekto nun sa inyo and yung sa effect sa akin, parang doon ko na-realize na parang, ayun, sobrang nonchalant ko talaga eh, no? Kasi parang, paano ba, like, nasaktan na ako ng family member ko. Pero, nung bata ako, pero parang, iniisip ko na, tagal na nun eh. Parang tapos na yun eh. Parang hindi ko na kailangan, Good for you. Mm. hindi ko na kailangan balikan. Na, Ganun din na madaling magpatawad, madaling mag-ano. parang sa sobrang dali kong magpatawad, parang napapaisip tuloy ako na parang, tayo na, mali ba yun? Puso ka ba? Parang, hindi, like, iniisip ko kung tama ba yun o mali yun. Pero magkakaiba naman. Pero gets ko rin naman, parang yung nangyari sa akin sa parents ko. Hindi ko naman hinangad na mangyari yun eh. Okay na ako eh. Wapakils na ako eh. Nangyari na lang siya. Gets. Gets ba? Nangyari na lang siya at naramdaman ko na naging okay ako dahil doon. Pero di ko naman siya hinahanap na kailangan ko malaman bakit. Kailangan ma-heal ko to. Parang okay na ako. For me, okay yung sa'yo na madali ka mag-forgive. Kasi yung forgiveness naman, hindi naman yan para dun sa tao na fino-forgive mo eh. Para yan sa sarili mo. So happy kami na ikaw parang na you lived your life na wala kang resentment, wala kang galit. Oo. And gusto ko lang din i-shout out like yung mom ko kasi naalala ko lang din na
na one of the ways that I can see that she heals her inner child is, kasi syempre lumaki nga sila lumaki silang mahirap, ganyan, na wala masyadong alam about financial matters. So ngayon, yung mom ko, she went out of her way to learn about finance. Tapos ginawa niyang purpose niya, advocacy niya, na magturo ng ibang tao. So talagang pag pumupunta siya dito sa Pilipinas, tinatanong niya ako kung may friends ba ako na gustong makipag-meet sa kanya, na para maturuan niya, ganun. Hindi dahil may gusto siya makuha sa kanila, kundi dahil gusto niya magbigay. Dahil gusto niya na she wants to avoid the future generation or other people experiencing kung ano yung experience niya nung bata siya. So, love you, Mom. Naalala ko tuloy din yung mom ko kasi ngayon, may trip kasi kami na pupunta kami ng Japan. Tapos yung mom ko, lagi niya kinukwento sa amin na parang, ay, nung bata ako, gustong-gusto ko talaga pumunta dito, ganyan. Tapos ngayon na parang subaybayan ko yung pag-travel niya, na parang, shit, sobrang nakaka-proud pala yung ginagawa ng mom ko. Kasi parang binibigay niya yung happiness niya sa sarili niya kasi alam niyang deserve niya. Tama. Wala, yun lang. Oo. Wala, just goes to show kung gaano talaga ka-important na it's an actual thing. Healing your inner child is an actual thing. And yung ginawa kung saan tayo nagsimula, yung sa video na yun, it's fine. We think it's fine, I guess. Tama naman ako, di ba, when I speak for all of us na we think it's fine. And I think sila din, kasi may mga opinions nga sila dito na pwede nating basahin ngayon. Tingnan natin itong mga pinasa ng taong bayan. This is from Reddit. So ito, it means to heal parts of you, especially your younger self that was hurt, wounded, etc. For example, I've been trying to heal my inner child by building boundaries for myself. When I was younger, I used to be that someone na laging inaabuso, ginagamit, and such. So ngayon, sinusubukan ko i-heal yung part na yun ng sarili ko na naranasan yung ganun through building boundaries and cutting off people. I also do it by giving and buying myself the things I never had the chance to have since I grew up not being financially capable to afford those things. Yung sinasabi natin kanina. Feeling ko na-encapsulate niya yung pinag-uusapan natin mula kanina. Na it's not just buying stuff, it can be through your emotional needs. Trauma. Yung mga ganung bagay. Yeah. So, Few Cartographer 309. You're doing great. Nice ka. Like ako, example lang din, merong mga family members when I was younger na like binubully ako. Yung mga tita dyan sa probinsya, na pag uwi mo ng reunion, ang daming sinasabi. Oo, di ba yung mga ganyan parang, like ngayon tumaba ka, Day. Exactly. Yan yung hello dito sa Pilipinas. Nag-asawa ka na ba, Day? May boyfriend ka na ba? Diba? Intro no? Intro. Tapos bigla-bigla mag-aaway na sa lupa. Next slide. Next. Kayo magbasa. Ito ba yung babasahin? Ito. Ginagawa or binibili mga hindi nakuha nung bata ako. Example, is nung bata ako, sobrang Hihinayang. pinanghihinayang ko kapag lumagpas ng 100 pesos isang meal. Na wala na yung panghihinayang makabili ng masarap at ibang food. Yeah. We get to taste good food. Such as the food here at Yahoo! Yes! Kasi kanina pa tayo kumakain wala tayong sinabi tungkol sa food. Kamusta? Sarap! Ang sarap! Tama, sarap na ribs. Ito, like, facts lang din sa akin. Favorite ko tong sisig na to. Like, ito yung kinakain ko ng bata ko. Sumasama ako sa dad ko dati sa office kasi gusto ko yung sisig. Parang ganito yun. Parang ganito. I love sisig. Sarap. Tsaka parang nasarapan naman siya. Hindi mo kumukuha sa plato ko. At alam mo, ako din, isa ding like ako, malaking part ng pag-heal ng inner child ko yung pagkain. Oo, di ba? Kasi naalala ko nung yung parang mga una kong sweldo sa GMA, tapos yung na-realize ko na pwede na akong bumili ng cake na hindi ko birthday. Yung bibili lang ako ng cake kasi gusto ko ng cake. Yung pwede mo palang orderin yun na basta-basta lang. Grabe talaga yung tuwa ko. Tapos isa din sa mga kailangan kong i-overcome is yung parang yung nauubusan mindset. Kasi nung bata ka pa, like ako especially when I was younger, tapos nung nag-abroad kasi si mommy, tapos
like, basta kung saan ako nag-stay when I was a child. Tapos parang lagi ako nahihiya na kumuha ng maraming food. Kasi nakikita na lang ako, parang ganon. Tapos, ngayon tuloy, nung when I was a little bit younger, parang lagi akong parang, kailangan ko pa kumuha ng food. Kasi parang na hardwire sa utak mo na mauubusan ka. May poor mindset ka. Parang ganun ba? So ngayon, inaano ko na yung sarili ko na, it's okay. Hindi ka mauubusan. May pagkain pa. Huwag ka mag-worry. Oo, may pagkain pa mamaya ulit. Like, kaya mo bumili niyan, ganun. So, yung mga ganung bagay. Ako rin, sobrang saya ko rin na pag umu-order ako ngayon, pwede na ako kumuha ng dessert every time. Kasi, wala, gusto ko ng dessert pagkatapos lagay ko ng peach mango pa ito. Ako fast food talaga kasi wala yung ganun sa isla namin eh. So, alam mo yun, sa TV mo lang napapanood or sa cellphone. Tapos syempre hindi ka naman pwede pumunta lang ng Cebu para, pumunta ng ibang isla para bumili ng So ngayon na kaya ko na siya anytime, parang it makes your heart feel happy. Kasi Exactly. parang yun yung inner child ko na dati hindi ko mabili-bili. Ngayon kaya ko na bilhin anytime. Yeah. Anywhere! Yes! Ito, sabi din. Pero itong next comment na to. Parang, since we're promoting, parang feeling ko sinasabihin natin, it's okay to heal your inner child. Siyempre may limits din yun. So ito yung sabi nung isa nating Redditor. May nabasa ako na nangutang para makapanood ng concert to heal their inner child. Healing your inner child shouldn't mean hurting your future adult. I agree with that. Ang ganda nun. Tama. Ipopost ko Bars. mamaya sa Facebook. Hindi porket healing your inner child, hindi ibig sabihin nun you only live once na lahat na bibilin mo, as in, hindi ganun yun. May kilala akong ganun. Tigilan nyo na. Meron din akong utang May para... kilala ako nun, tigilan mo na yun. Oo, tsaka yung bumibili ng iPhone. Para sa utang. Sobrang specific eh. Na 16 ba yan? iPhone 16 Pro Max. Pro Max, GB yan. 12 GB. Kung hindi mo kaya mag-update, kung hindi kaya ng bank account mo, huwag mo nang gawin. Naku, marami kang pagkain na hindi makakain sa susunod ng mga buwan. Pag XR ka na lang, mga ganun. Ang ganda pa rin yung camera Maganda mo. pa din naman. Yung 6S ng tatay ko, buhay pa rin. Diba? Ito pa. Ako, I do this by buying books. Medyo mahal kasi yung hobby na to. Kaya grateful ako na may work ako. Dahilan ko para magsipag sa work kasi pag sweldo na, mabibili ko na yung gusto ko. I can relate. Ito na yung sabi natin, healing your inner child. YOLO but make it sound profound. Wow. Wow. Yun na hindi dapat. Yung iba ganun yung para instead of YOLO, kunwari healing your inner child, ganun. Magkaiba yun. Doon na yun mali. Yun na yung parang pwede nyo i-bash. Yun yung pwede nyo i-batch. Pwede niyo din ba? Go! Liwa, wow. Ito, kaya naman yung next. Si Adventurous Risk. For me, healing my inner child means gawin or bilhin ko yung mga bagay na wala ako or hindi ko na-experience nung bata pa ako na ngayon afford ko na. Like recently, I went to EK for the first time at 31 years old. Natripan ko din bumili ng Tamagotchi. O diba, pwede namang mga small things. Small wins in life. Naalala ko lang bigla. Dati may alam mo yung mga playground sa mall? Oo. Yung malalaki. Kid zone na. Hindi kasi ako nakakapasok nun dati. So nangyari, nung mga grade, second year high school na siguro ako, third year high school, medyo ang laki kong tao, di ba? Hindi! Sakto lang. Hindi ko malaki. Wala, punta ako dun kahit na ako, medyo medyo others na ako sa mga bata dun. Pero wala, nag-enjoy ako. Diba? Nag-enjoy lang ako dun. Guwapa Kels. Napakels. Love that. Next. Ikaw. Next. At basahin ko. Used to buy myself Jollibee or McDo after sweldo. Not fancy meal, but reminds me that before I need to save a week or fortnight para ma-afford ko ang 50 pesos na meal. Eating out, I post on social media to document where I ate dahil I used to have really minimal allowance while in school, and I said I might not be able to travel to a lot of country, but I'll eat different food from those countries. Food is a good topic when meeting people from different countries. Totoo naman. Concerts naman. Concerts, I can only afford pirated DVD and CDs back then. Now, living in a country that have full concert schedule, and yun mga pangarap ko mapapanood na boy bands or group na mapapanood ko na. Diba?
Basta huwag ka Kanya-kanya lang talaga mautak. tayo. Oo. Okay, ito, since yun yung mga thoughts na nila, ito naman may Reddit story naman tayo. Ito. Healing my inner child. Lately, I've been seeing posts about healing their inner child. I thought I was lucky enough to have nothing to heal. Until I see myself obsessing over beauty. When I was younger, I was fat, brown skin, has a big nose, pimples all over my face, big bust, and small ass. Ooh. Full description. Sana all. I always get to be compared with my sister, daughters of my parents' friends, classmates. Nope, not as the better one, of course, because I'm never beautiful, not even cute. Damn. Now I'm in my 30s, kind of earning more than I need. I keep spending on things to make myself beautiful, pero it's never enough. I don't think I'll ever get close to the beauty I aim to have unless I undergo surgeries, and it's sad. I know beauty is in the eye of the beholder, but let's accept the fact that there are beauty standards. I'll never get close to it, not even an inch, and that I will never be able to heal my inner child. Hirap maging pangit, kainis. P.S. Because of this post, I was reminded of a time back when I was applying for college when Letrans admission personnel informed my mom in front of me that they would rather accept me for mass comm than tourism because they have standards for the course. Ha ha ha. Got teary-eyed a bit when I remember the feels of going out of the admission office emotionally shattered. Wow! That's a trauma. Grabe yun. Wild yun ah. Gusto ko lang sabihin. Yakap. Oo, yakap. That's real. That was Yakap. Para sa post nito. Yes, it's real that there's beauty standard nowadays. Pero I'd like to commend lang Victoria's Secret, no? For having a plus-size model. Because growing up, fun talaga ako na, alam mo yung payat, sexy ka, pag payat ka, sexy ka. Until nabully ako kasi malnourished ako. Parang yun na, parang iba na siya na ano sa akin, iba na siya na tawag niyan, struggle. Yung body dysmorphia, hindi lang naman siya sa taba, sobra. Meron naman din payat, kagaya ko na hanggang ngayon kahit anong gawin kong kain, hindi talaga nag-grow yung, nag-improve yung kilo ko. So, hindi ko na alam anong gagawin ko para tumaba. May ganun din problema, pero di natin pwede yung parang beauty standard ngayon ng mga ads, models. Mas maganda ngayon kasi mas nagiging variety na, mas May diversity. mas diverse na ngayon. May plus size model na sa Victoria's Secret, diba? Who would have thought? Diba? Tapos parang ang ganda lang na may mga ganun tayong representation ng beauty because every beauty deserves to be parang represented well na kahit ano ka, maganda ka. May makeup na for dark skin people, Oo. di ba? Na for them talaga. Oo. Pero dito kay sa naglagay nito, ewan ko paano niya, anong gagawin niya? Siguro it's bordering insecurity na din. Parang, Yeah, ako for... Sandali lang po, meron po tayong parating dito. Ma'am, pasok! Tabang-taba na kami sa Lechon belly! Yeah! ako po, ito Christmas offer to nila dito sa Yahoo! Okay na po dito. Yahoo talaga. Christmas sure. exclusive po ba ito, ma'am? Yes po. So ngayong holidays Pakita lang kaya to. natin. Tsaka kailangan nyo na pumunta dito sa Yahoo para Sabihin na ma-avail natin to. ninyo itong Christmas exclusive lechon belly. Tsaka Yes. alam niyo bang Pakita sobrang natin. mura nito? Sobrang mura ng food Wait, nila. And wait. it's good for Ito like dito. barkada na. Diba? Kasi marami... Ay, ASMR oh. Kill your inner child and kill your future adult. Kill your future adult yan. Oy. Ano, No, ako- bakbakan na natin? Bakbakan na ba? Sabi ko kasi kayo gusto ko tumaba. Kaya nila binigay ito. Oo. Habang kumakain kayo dyan, kay Tween00, yakap, I hope na, hindi na talaga natin yan, that's a systemic problem, yung mga beauty standards. I think that has existed since before we existed. As in, before pa. At I think hanggang sa kaduluduluhan ng existence natin ay nandyan pa rin yan. Yung Pero mga you beauty are standards beautiful na in yan. God's eye. Parang, kung hindi mo mahanap yung kagandahan mo sa mata ng ibang tao, hanapin mo siya sa sarili mo by using the word of God. Kasi you're beautiful. Ginawa kang maganda, ginawa kang ganyan. Kasi kahit sabihin ko hindi ka nga pumasok sa beauty standard, pero accepted ka ni Papa Jesus for who you are. So,
baka nasa maling focus. Mag-focus ka wag mong tingnan yung iniisip ng iba. Kahit na cliche yun, tsaka hindi naman yung ganun kadali gawin, try mo lang i-divert yung focus mo sa something maganda. Na you're beautiful in the eyes of God, diba? Tsaka para sa akin, feeling ko malaking bagay din kasi talaga na nako-compare. Feeling ko malakas siya mag-compare sa sarili niya sa ibang tao. Tumabi ka kay Tumabi ka na. Wala lang mo pag na-insecure ako, tatabi ako sa alam mo yung, hindi. Pag na-insecure ako. Sabihin mo! Bitaw mo! Sino yung tatabihan mo? Bakit? Never niyo ba nararamdaman na pangit kayo? Hindi kayo na yung maganda, kayo na yung gwapo. Ba't ka galit? Ginawin ka ba namin? Alam niyo, minsan, hindi naman tayo talaga ganun kagagandahan. Sabihin ng, kahit sabihin kong, mahal ako ni Papa Jesus, na maganda ako sa mata niya. May times talaga, parang pakay ko talaga, Lord. Ba't siya maganda sa akin? Tapos pupunta ako sa ito para sa akin siya yung hindi maganda sa akin. Tatabi na lang ako sa kanya, ay maganda pala ako, Lord. Use the insecurity of others. Masama ba ako? Hindi, okay lang naman. Relatable. Gets naman. Huwag mo lang Wait, sabihin. ako, alam niyo ang plastic niyo lang. As I was saying, I just hope na, we know it's easier said than done, but remember that there's only one of you. So I hope that you realize that and accept that na you're unique in your own right. Yeah. Alam mo yun, like, yan nga, that there's only one of you at meron kang specific na contribution dito sa mundo. So, kaya sana huwag kang magpadala masyado dun sa mga insecurities mo. At alam mo, kung magkaroon ka ng pera na sapat para i-undergo yung kung anumang surgery that you wanna get, then go for it. But you know what? It's not like physical appearance lang. Yeah. Di ba? Minsan, kailangan mo din yung kaloob-looban. Pwede ka dun bumawi. Di ba? Kasi hindi naman lahat physical appearance lang maganda. Could be you're kind or like inner beauty din. Pwede dun ka mag-cultivate kung, di ba? Kasi surgeries could be done, pero sa loob-loob. Yeah. But also going back to what I was saying, I hope that if you do undergo surgeries or kung ano man yan, that you know it's okay, but that also you're doing it for yourself. Dahil gusto mo, hindi dahil meron kang gustong patunayan sa ibang tao. Yun lang. God bless you. Maging confident ka sa sarili mo, go lang. If ito yung hinahanap mong sign na gawin mo na, go, magpa-rhinoplasty ka na. Kung dyan ka masaya, Pasusuka Tsaka lang. sabi niya, go. malaki daw yung bust malaki niya. pala. BBL naman, BBL. BBL. Oh, ito, para naman matulungan siya, meron tayong mga exercises to do to heal your inner child. This is from a source sa internet. So, pwede nyo sundin to, pwede rin, we all have our own ways of healing our inner child. So, tapos na yung kwento niya, well, ito pwede niyang gawin to. Here are 9 exercises to do to... Narinig niyo pa yun? Ano yun? Bakit? Parang, nangangaroling? Sila ba yun? Ano, oo nga, no? Ay, parang Narinig mo, pre? Oo. Humanda kayong manalo ng aginaldo dito sa Kaching sa Caroling! And 3, 2, 1! Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be. Ano ang tamang blankong lyric sa kanta? Thoughtful, jolly. To join, mag-register na at isend ang inyong entry sa gmanet.com/kashing-kashing together with your full name, age, complete home address, email address, and contact number. 3 lucky kapusong mananalo ng 3,000 pesos. Abangan sa official social media page ng ATM ang names ng winners, kaya sali na! Thank you sa pagmamahal ninyo, kapuso. Merry Christmas! Grabe naman yan, Tektropa! Salamat! Talagang feel
na feel ko na talaga yung Christmas spirit, May mga nangangaroling na. Taray pa na nangaroling sa atin, tiktropa. Oo, tiktropa pa. So sa ating mga Ka-trigger dyan. Pag sinagot niyan, you have to answer, I think, sa gmanetwork.com. Tama ba? Oo. Input nyo doon, tapos saan nila malalaman kung nanalo sila? Dito sa ATM every Tuesday, kaya abangan ninyo ang ATM page para malaman kung nanalo ba kayo. Dagdag din yan, pampasko. Ako niyan, magpapa-alarm ako ng Tuesday. Yes, tamang-tama ka dyan. Oo. Saktong-saktong makakuha sila ng cash pang-heal ng inner child. Yes! Tama-tama! At eto na nga. Ito na nga, basahin na natin para dun sa Redditor natin kanina. Ito yung ibang exercises to do to heal your inner child. So ito una, acknowledge your inner child. Your inner child is not a childlike personality. Rather, it's the part of your subconscious mind that experiences and still remembers your childhood moments and emotions, both good and bad. That's what therapy is for. If you can afford it, I encourage everyone to go to therapy. Even if you don't think you need it, you probably do. PT. Pero kung hindi Ay, ba kaya pala? ng budget yung therapy, meron din kami pwedeng i-ano sa inyo, i-recommend. Yan, like hug yourself daily. Yan, ganun, butterfly hug. Yan, ito. Ginagawa niyo ba to? Ginagawa ko to pag malungkot talaga ako. Self-soothing exercise designed to help people process trauma. Favorite ko yung pangatlo. Ano ba yun? Kaya, picture a happy childhood moment. Bringing yourself back, no? Akala, ano yung happy childhood moment niya? Share lang. Naalala ko na Naiyak si Mitch, guys! Open forum talaga. Hindi talaga to trigger basta kasi pag family. Tama talaga. Talaga na Oo. Ano ba tayo? Ba't tayo umiiyak? Wala na lang! Ito nga kinikwento na yak na! Papakwento niyo muna! Ay, kwento mo na! Dali natulo na yung luha ko! Siguro yung best moment nung bata ako is yung parati kami magkasama ng family ko. Kasi ngayon, yung sister ko nasa US na, tapos yung brother ko, wala, kasama ko lang. Tapos Nasa kabilang kwarto kasi siya. nasa kabilang kwarto lang siya, ganun. Naalala ko lang yung nung bata ako. Ewan ko, like, bigla nung nabasa ko yun, parang naalala ko yung dad ko, hawak-hawak ko yung kamay niya. Nakaganyan pa ako. Hindi ko lang kung paano ko naalala yun, pero Tumama sa'yo. tumama sa akin eh. Mga ganang mga memories lang. Ano ba kayo? Anong childhood memories niyo na gusto niyong balikan pag nalulungkot kayo? Ako, ang una ko siguro ngayon na naiisip, Kung wala rin ako tissue, para ako na lang wala eh. especially when I feel like, yung when I feel like I'm lacking in so many things, mga material things, ganyan. Parang naalala ko nung yung time na sa Bicol pa kami noon nakatira. Tapos yung mom ko, mahilig kami noon na, kaya comfortable ako na natutulog sa sahig. Kasi mahilig kami noon na maglagay ng kutsyon sa, wala kaming bed frame. Yung kutsyon nasa sahig lang. Tapos dun kami tutulog. Tapos naalala ko pa noon na, kasi ano kami noon, parang bed spacer ba? Parang may house, tapos iba-iba yung nakarenta per room. Tapos nag-rent kami ng isang room, tapos yung TV na maliit, ganitong size lang, nasa loob ng cabinet. Para tapos hindi pwedeng laksan yung volume. Kasi pag yung landlord nakita na may TV kami, baka taasan yung yung contribution namin sa rent. Kasi nga syempre yung electricity. So kapag narinig namin may dumadaan, off, tapos sasara yung cabinet. So parang naaalala ko lang na I was really happy during that time. So kung kinaya ko na maging masaya sa ganun lang yung meron kami, kaya ko din maging masaya ngayon. Ikaw muna. Ikaw? May eksena na tayo eh. O, ikaw. Lawless girl talaga ako. Siya talaga,
ano ba, may wala ba tayong memories? Yung nanay ko hindi ko naaalala. Yung lola ko talaga pag, alam mo yung malungkot ako, naialala ko yung naliligo ako ng dagat. Tapos 6 AM kasi pag gumigising ako, ligo na ako. Yung bahay kasi namin sa labas dagat na camp. So ligo ako, tapos matatapos ako yan 5 PM. Like, whole day, hindi na kumakain. Sa dagat lang ako, kaya umitim talaga ako ng bonggang. So, yung lola ko may dala ng 2x2. Hindi siya magandang memories, pero naaalala ko na nasisihan ako. Kasi nandun siya eh, wala na siya ngayon eh. So, parang binabalikan ko yun kasi nandun siya. Yung time na pag mali yung ginagawa ko, may magsasabi sa akin. Ngayon, pag may ginawa kong mali, parang wala nang ganong guidance na gaya ng binigay ng lola ko. Kaya ako siguro na, ayoko na, ikaw na. Sa akin, Gets yun na yun. sa akin, lang, siguro, picture ko childhood moment. Kasi dati, pag nagde-dinner kami, pag umuwi, yung dad ko kasi malayo yung work eh. So nakikita kami kahit dati, kahit twice a month, I guess. So minsan pag umuwi siya kasi, all out yung kainan. As in, magluluto si mama, si papa, mag-grill siya ng pork belly. Yun talaga yung naalala ko, yung grilled pork belly niya. Kaya connected sa food na yun. Pero yun, naalala ko lang yun na excited ako na nandyan sila. Kakain kami, ito yung mga favorite food ko. Kasi ngayon, andito na ako. Yung dad ko, mostly nasa Visayas, nag-work. Yung mom and lola ko nasa Mindanao. So lahat kami... All over the Philippines kami. Tapos, never na siya naulit. So parang... Try mo ngayong December. Ngayon, pag-uwi ko. Oo. Pero wala lang, parang... Nangyari pala siya... Alam mo nung time na nangyayari, hindi ko na-realize na it was the last time it was gonna happen. Yeah. But it's not. It's not Because your parents, alam mo, na-realize ko din. Patay na yung lola ko, hindi na kahit anong gawin ko, wala na talagang magagawa, buhayin pa kita, ma. Maawa ka naman sa akin. Ngayong adult ka na, like, na-realize ko din na if you want to recreate those moments with your family, ngayong adult ka na, kailangan ikaw na yung gumawa ng paraan. Kahit mahirap gawin mo. Para so bawa ngayon, like, tama si Shuey, pag uwi mo ng December, magluto ka pa! Magluto ka pa! Magluto kayong dalawa! Bigyan mo na uli ko, yan, wala ka nang magagawa. Diba? Yung mom ko nga rin, kinausap niya ako, I think last year ba yun? Kasi yung sister ko din nasa UK na, as in, all over the world na kami. Tapos yung parents ko nasa Qatar, ganyan. Hindi, tapos nagsabi siya na kailangan talaga, kasi naano sila na baka may time na di na kami uuwi pag Christmas or so parang nagsabi sila na sana talaga every holiday we make it a point na magmi-meet kami kung dito man yan sa Pilipinas or pupunta kami. Exactly. Mga ganon. So, yun lang. Parang hindi naman kailangan na yung mga childhood memories mo ay manatili na lang na memory. Kung andyan pa kung buhay pa yung mga loved ones mo. Gumawa na tayo ng paraan to make new memories again. Unless patay na. So, si mama, siyempre pag patay na, balikan mo. May AI na ngayon, yung parang nag-hug. Alam mo, ginawa ko yun, para lang mahil yung ko. Yakap muna tayo sa sarili na. Yakap. Sino pa yun? Ikaw? Ayun, wala. Oras na para i-wrap up natin. Ito yung last 2 steps na nandun for how to heal your inner child. Ito, identify your emotional triggers. When you identify where this pain originated, reassure your inner child that they are safe, loved, and heard. Yung last, basahin niya. Make time for play. Try spending time doing what you love to do as a child. Get out the coloring books, listen to music, play with clay, write a story, run barefoot in the grass, or watch an old cartoon. The important thing is to feel creative and inspired again. Never lose the kid in you. Never lose. Tsaka nakita niyo naman, like yung sa Redditor natin na, we were just talking about our childhood memories and how it made us feel right now at this moment. So I guess it really works and you can do it for yourself. And lahat tayo may kanya-kanyang way of coping and I hope you find yours. Yes, love that. Oh my gosh, I love this episode. I guess. Ang galing yung lahat. Yes. Oh, and meron din ngang mga free therapy online. Basta
like take that with a grain of salt and like be vigilant and be wary din nung mga nakikita nyo sa online. But ang pinaka, I think, basic na pwede nyo magawa is just talk to a friend. Talk to a friend about what you're feeling. Na pwede nyo naman sabihin na hindi mo kailangan magbigay ng advice, makinig ka lang. Ganon. So, ayun, yun pa lang, I think that's a form of therapy na. And pag-journal, di ba ngayon, uso yung anti-anxiety journaling, ganyan. Kasi minsan kapag may mga na-feel ka sa utak mo, it helps to write it down. Yes. Kasi it makes it tangible. Yung parang, yung malaking bagay sa utak mo lumiliit. Kasi mas naiintindihan mo siya kasi naisulat mo na siya, parang mas nagkaroon ka ng time to process it. So, ayun. Just some tips. Magandang book yung Be the Love by Sarah Prout. Ang ganda niya kasi parang, ayun, it's like ways to heal your inner child. Maraming books na pwede mo i-help, pero feel ko ang pinaka-free na pwede yung gawin is to do it online. Nandyan lahat online. So, search nyo lang how to heal myself, how to heal my inner child. Marami yan. Make effort. Like, para kung gusto nyo. Kasi, effort. Pero baka kasi masakit yung first step, diba? Parang, minsan kasi hindi pa nila ina-acknowledge, hindi pa sila aware, hindi pa sila self-aware of what they're going through, or like, siguro, undeniable. Parang alam yung, oo, nasaktan ako, pero parang nonchalant lang ako. Parang ayoko siyang i-dramatize. Pero minsan kasi magre-resurface yun. So, mas magandang ma-actionan mo siya agad ngayon. Yun, I hope may natutunan kayo this episode. I hope may nakuha kayo sa mga sinabi namin. Sana nakarelate kayo. And that wraps up another episode of Triggered! What a lovely, that was a lovely one. Lovely. Napaiyak na rin si Vin! Napaiyak na rin! Dahil dyan, Mar, ikaw na mag-promo, ikaw na mag-extra. Ayun, gusto nga po namin magpasalamat sa Yahoo! At syempre, kung gusto niyo pa panoorin ang mga ibang episode namin, at syempre, to stay updated, meron kaming ATM FB page, ATM YouTube channel, Spotify, Apple Podcast, tsaka Audible. And always remember, click and subscribe. Yes! Kasama nyo din yung ATM Squad, ha? Huwag nyo kalimutan. Dito ba yun? And guys, wait lang. Alam nyo, like sa Spotify, pakinig kayo ng mga podcast, pwede din kayo mag-leave ng comment doon. Sa Spotify mismo. Yes. So, yun lang din. Idea lang din if gusto niyo mag-interact sa amin on Spotify. And please, pwede din kasi I think, follow ata sa Spotify para maka-receive ka ng notifications if may mga bagong episode so that you don't miss any. And yes, please mag-comment din kayo kung paano nyo hinihil yung inner child ninyo. Malay nyo, di ba, makatulong din kayo sa ibang mga tao na nagbabasa ng comment section ng Triggered. And yeah! Maraming salamat din, Shubit! Yes! Thank you, Shubit! ATM Squad, maraming salamat. Imbitahan mo sila ulit. Oo, Shubit Rata po. Isa po ako sa ATM Squad. Sana naman panoorin nyo din yun. Kasi, lungkot na po kami na. Alam mo ako sa mga kasama ko, hindi na po kami nagkikita. Maawa naman kayo. Hindi, joke lang. Kung ayaw nyo, please. Hindi, joke lang. Sige, sana po mapanood nyo yung ATM Squad. And of course, that's with Rocky Smith, Mix Almendras, and Mark Oliveros. Kung hindi nyo po yun, sa unang hirit nyo na lang kami panoorin doon ni Sean Lucas. At Encantadia soon. Oo. Kami din pala yun. Nandun ako. Papakita ng pandesal. Pag kailangan namin ng pandesal, ay, andyan pala si Vince. Yeah! That wraps up another Triggered episode. Bye, guys! Bye, guys!